Nang makita ni Beryl na okay na yon, lapag na iyon sa harapan ni Alice. Napatingin naman doon si Alice at nag-aalangan kung iinumin ba yun o hindi. Sigurado ka bang ipapainom mo sa akin yan? Natawa naman si Beryl at tumukmong paharap sa kanya. Kaya bahagya siyang napaatras dahil sinapit na mukha nito sa kanya. Okay, I will try first. Sabi ni Beryl at kinuha ang inumin, saka aminom ng kaunti. Napatango-tango to ng tikman ng alak. It's good. Try it. Giya ni Beryl. Nag-aalangan pa rin si Alice pero kinuha niya rin yon sa kamay ni Beryl. Napatingin pa siya sa lalaki na napatango lamang sa kanya. Kaya naman dahan-dahan niyang inilagay iyon sa labi niya at uminom. Napapikit si Alice matapos yung matikman ito. Dumalay sa kanyang lalamunan ngunit maya-maya rin nalalasahan niya ang tamis at asim na tila gumaan sa kanyang lalamunan. Napatingin siya kay Beryl at napangiti. It's tasty and good. I like it. Nakangiting sabi niya dito at inubos ang laman ng wine glass. Oh, hindi mo ako tinilahan? Saan ni Beryl? Natigilan naman si Alice at napatingin kay Beryl, tsaka sa basong hawak niya. Oh, yeah. Tanging sabi niya at nilapag sa harapan ni Beryl ang baso. Napatingin naman doon si Beryl at napabuntong hininga. I like it too. Can I taste it? Sabi ni Beryl at bumaling kay Alice. Where? Nagtatakang tanong ni Alice. There. Tugon ni Beryl at bigla na lang lumapit sa kanya. Hindi siya nakakilos nang biglang maramdaman nito ang labi ni Beryl na lumapat sa kanyang labi. Bahagya pang dilaan nito ang kanyang lips na tila naroon pa rin ang lasa ng alak. Nanlaki naman ang mga mata ni Alice dahil sa ginawang iyon ni Beryl. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin dito. Matapos bitawan ang labi niya. It tastes good. I want more. Saan ni Beryl at muling lumapat ang labi nito sa kanya. Kung kanina ay tila tinikman lang ni Beryl ang labi niya, ngayon ginagalaw na ang labi nito sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Ngunit nang kagatin ni Beryl ang ibabang labi niya, naibukan niyang labi niya. Naging daan yun upang pasukin ito ang bibig niya at tila hinahanap ito ang kanyang dila. Tila nawala na siya sa sarili. Kusang tumugon lang sa halik nito sa kanya. Bahagya namang napangisi si Beryl at tinawakan ang ulo ni Alice upang ilapit pa ito sa kanya. Naramdaman ni Beryl ang kamay ni Alice sa kanyang balikat habang nilalabanan ang kanyang halik. Ilang minuto ring naglapat ang kanilang mga labi bago naghiwalay at tila halos naghahabol sila ng hininga matapos yon. That was more tasty. Nakangiting sabi ni Beryl kay Alice na bahagyang nabula ang pisngi at napiibas ang tingin kay Beryl. Iba rin ang trip mo ha. Bumalik na nga tayo. Naiilang nasabi pa ni Alice at umalis sa pagkakaupo tsaka nagdakad palabas. Napangiti naman si Beryl at kinuhang alak, maging ang wine tsaka hinabol si Alice palabas. You can't. I can't stop myself to taste that kissable lips of yours, so I taste it, sabi ni Beryl. Napahinto naman si Alice at bumaling kay Beryl. Sinamaan niya pa ito ng tingin. Suralandiin mo na naman ako ngayon. Sawa ka na bang asalin ako kaya iba naman ang trip mo? Nakataas kilini ang sabi kay Beryl. Di naman natinag si Beryl at sa pagtataray niya, talagang humakbang papalapit kay Alice. Nakakunot noon naman si Alice at bahagyang napaatras. Ngunit agad din siyang kilulong ni Beryl sa pareho nitong kamay na nakalapad ngayon sa pader kung saan napasandal siya. No, kahit kailan hindi ako magsasawang asarin ka. Isa pa hindi ko trip ang makipaglandian. Dahil higit pa doon ang gusto ko. Kung lalandiin lang kita at hindi siseryosohin, eh bakit pa kita dinala dito? Nakangising sabi ni Beryl at naging seryoso nga sa huling sinabi nito. Na naging dahilan para matigilan din si Alice. Pareho silang nakatitig sa isa't isa at nakikita ni Alice na seryoso si Beryl sa sinasabi nito. Unti-unti rin namang bumubuhay ang kaba sa kanyang dibdib habang nasa harap niya ito. Hindi niya magawang kumilos dahil hindi niya naman inaasahan na gano'n ang sasabihin ni Beryl sa kanya. Stop talking nonsense, Beryl. It's not funny anymore. Seryoso niyang sabi kay Beryl at bahagya itong tinulak palayo sa kanya. Ngunit hindi niya nagawang ilayo ito sa kanya dahil mas inilapit pa ni Beryl ang kanyang sarili kay Alice na ilang di pa na lamang ang agwat ng kanilang mga mukha. Do you think that I'm not serious and it's for fun? I am serious, Alice, but I want to take it slow. That's why I'm doing this now. I want you to be mine. Seryosong sabi ni Beryl kay Alice. Inaplos pa ng isang kamay niya ang mukha ng dalaga, tsaka hinawakan ng kamay niya at giniya pabalik sa kinaroroonan ni Pamela. Hindi nakapagsalita si Alice dahil masyado siyang nabigla sa mga sinabi ni Beryl sa kanya. Alam niya na hinahayaan lamang niya ito na pakialaman ang buhay niya dahil nga nasa panganib siya sa kamay ni Vera. Ngunit hindi naman niya lubos maisip na hindi lang ang buhay niya ang papakialaman nito, kundi maging ang puso niya ay papasukin din ito.
Na makabalik sila sa pool, na abutan nila sina Pamela at Raph na magkatabing nakaupo sa gilid ng pool. Inilapag nila ang dala nilang inumin. Agad naman nagsalin si Brian ng alak sa kanyang baso. Tsaka tumabi sa pagkakaupo nito. "Are you okay?" Mahinang tanong ni Pamela kay Alice. Pasimpleng napasulap si Alice kay Brian na nakatingin din pala sa kanya. Kaya agad din niyang iniiwas ang tingin dito at mabilis na ininom ang wine. Napakunot na naman si Pamela sa tinura nito. "I'm okay. Just don't talk to me for now." Tanging sabi ni Alice at muling nilagyan ng wine sa uminom. Pinagmasdan lang ni Pamela si Alice at sinigurado siyang may nangyari. Kaya napatingin siya kay Brian na nakausap si Raph. Di na lang siya nagsalita at tahimik na lamang uminom. Maya-maya may napansin siyang tauhan ni Raph na lumapit sa kanila. "Boss, may tawag mula sa isang tauhan natin na nakabantay sa kilos ni Albert," sabi nito. Natingin na naman si Pamela sa sinabi nito at nakita niyang napalingon sa gawin nila si Raph bago tumayo. Naglakad to palayo sa kanila at kinuha ang phone na hawak ng tauhan nito. Mula sa kinaroroonan nito, nakatingin lang siya sa reaksyon ni Raph at nakita niyang naging seryoso ito. Bahagya pang tumango at tila may sinasabi sa kausap nito. Maya-maya ibinalik nito ang phone sa kanyang tauhan at naglakad pabalik sa kanya. "Anong sabi?" tanong ni Brian. Napatingin pa ito kina Pamela na nakatingin sa kanya bago nagsalita. Nakita nilang pumunta sa bahay ni Vera sina Albert, sabi ni Raph. "O talaga? Ano nakuha ng tauhan natin?" saad ni Brian. Sinabi nilang alam na ni Albert ang tungkol sa relasyon ni James at Vera. Higit sa lahat, muling tumingin si Raph kay Pamela at naging seryoso ang tingin. Di naman alam ni Pamela kung bakit ganoon ang tingin nito sa kanya. Bigla tuloy siya nakaramdam ng kaba dahil sa paraan ng pagkakatingin nito. May balak si Albert na tapusin ang buhay ni James at ganoon din si Vera sa iyo. Tuso si Albert. Pwede niyang gawin iyon ng sabay. Pwede niya kayong patayin dalawa. Seryosong sabi ni Raph sa kanya. Hindi alam ni Pamela kung ano magiging reaksyon niya sa sinabing iyon ni Raph. Ngunit bumalot pa rin sa kanyang sarili ang kaba dulot ng sinabi ni Raph. "Don't worry. We won't let that happen. Don't be scared." Nakangiting sabi sa kanya ni Raph. Tila nawala naman ang kaba na kanyang nararamdaman dahil sa sinabi nito at gumiti kay Raph. "Okay, let's forget about it for now. We're here to enjoy so let's have a drink. Cheers!" Biglang sabi ni Barlket na buhay naman loob nila at parehong itinaas ang baso. Muling nagtamang paningin ni Pamela at Raph at parehong napangiti sa isa't isa. Muli namang bumalik ang ingay ni Barl at Alice dahil sa pangungulit ng lalaki. Nagpatuloy ang inuman nila hanggang sa tuloy na nga dumilim ang paligid. Hindi na sila nag-asikaso pa ng kanilang pagkain dahil may tagaluto naman si Raph, kaya mga ito nag-asikaso ng kanilang hapunan. Nag-enjoy rin sila ng inihaing pagkain sa kanila na dinala din sa pool area kung nasaan sila. Nagpatuloy sila sa pagsasaya. Sawanan na rin sa alak sina Alice at Pamela at dahil hindi siya sanay uminom ang dalawa, matatapang na alak, agad na lasing ang dalawa, lalo na si Pamela na naging makulit na rin habang kasama si Raph. Kaya walang nagawa ang lalaki kundi alalayan lamang ang dalawa. 10 p.m. na magpasya si Raph nihatid sina Pamela at Alice sa kwarto. Pero naging makulit ang dalawa dahil nga lasing na ang mga ito. Subalit mas naging malakas pa rin ang mga lalaki. Kaya nagawa na silang buhatin ito papunta sa nakalaang kwarto para dito. "You!" Napatingin si Raph nang bigla siyang tinuro ni Pamela. Nakita niyang namumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. "You wanna touch my body, ha?" Muling sabi ni Pamela. Napakunot noon naman si Raph at napatingin kay Bral na buhat si Alice. Tila nakatulog na. Medyo nauuna ito sa kanilang dalawa, kaya alam ni Raph na hindi yun maririnig ni Bral. "Stop talking. Just sleep." Tanging sabi ni Raph dito. "No, I want to talk to you right now." Biglang sigaw ni Pamela. Napalingon naman sa gawin nila si Bral at nagtataka kung anong sinisigaw ni Pamela. Umiling lang si Raph dito at sinanya siyang mauna. "We can talk tomorrow if you want." Tugon niya rito. "No!" Bigla ito nagpumigla sabang buhat-buhat niya ito. Kaya muntik na itong malaglag kung hindi agad siya nakabalanse. Nais ni Pamelang bumaba, kaya naman ibinaba siya ni Raph. Kaya halos matumba siya dahil sa kalasingan at namumungay ang mga matang dinuro-duro ni Pamela si Raph sa dibdib nito. "Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa, kung bakit mo ako pinoprotektahan. Pwede mo namang hayaan na lang ako, di ba? I already married and it's hurt that I know I am married. I want to let go that marriage because of you. I want to be with you. You,
Only you. Sabi ni Pamela at matapos sabihin iyon, umiyak ito sa harapan ni Raph. Napabuntong hininga si Raph. Alam niya lasing lang si Pamela kaya't nasasabi nito ang mga iyon. Ngunit alam din niya na kung hindi ito lasing yun ang nasa isip nito na hindi masabi sa kanya. Niyakap na lamang niya ito at doon napahagulhol si Pamela. I want to be with you, but since I am married it's still wrong. I want this wrong to be right. You are my right. I want to love you without fear. Muling sabi ni Pamela habang umiiyak. Natigilan naman si Raph sa huling sinabi nito. Alam niya sa sariling masaya siyang kasama at pinoprotektahan si Pamela, pero hindi niya alam kung handa pa rin ba niyang marinig ang salitang mahal. Naninibago siya, pero may tuwa sa puso niya na marinig iyon. Matapos namang sabihin niyo ni Pamela, bigla na lang siyang nakatulog sa braso ni Raph, kaya walang nagawa si Raph, kundi ang buhatin ulit ito papunta sa kwarto. Kinabukasan, pareho na kayo ko si Pamela at Alice sa mesa. Habang papikit-pikit, tsaka hawak ang kanilang mga ulo. Pakiramdam nila paulit-ulit minamatiri yung ulo nila sa sobrang sakit at tila masusuka sila anumang oras. Nakaharap naman sa kanila si Barl at Raph habang tinitimplahan sila ng kape. Napapailing na lang ang dalawa dahil sa kalagayan ni na Pamela, halatang napasobrang inom ng dalawa dahil baka sa mukha nila ang hangover. I think I want to vomit, sabi ni Alice at agad tumakbo palabas ng kusina, tsaka dumiretso ng CR. Napapailing na lang si Barl at sinundan si Alice, kaya naiwan naman si Raph at Pamela. How's your feeling? Tanong ni Raph at nilapag ang kape sa harapan ni Pamela. Nahihilo pa rin ako. I can't believe that I drank that fast, sabi ni Pamela at nangalumbaba. Umupo si Raph kaharap siya at pinagmamasdan siya. Maybe hindi ka talaga sanay uminom pero si Alice, hindi ko alam na hindi rin siya sanay na uminom dahil nga mukhang mas malakas pa siyang uminom sa'yo. Napapailing na saan ni Raph. Siguro pareho lang kaming hindi sanay uminom. Hindi ko naman alam kung ano bang ginagawa ko dati, sabi ni Pamela at bahagyang napapikit. Pakiramdam niya nalalasahan pa niya ang alak na ininom nila kagabi. Based on what I witnessed, hindi ka talaga sanay uminom at nakikita ko yun sa'yo. Next time, don't drink too much or you can if I am with you, sabi ni Raph. Nagangat naman ang tingin si Pamela kay Raph at nakita niyang nakatingin pa rin to sa kanya. Hindi siya nagsasalita at ganon din ito. Bahagya lang silang nakatingin sa isa't isa. Maya-maya'y bumalik na si Barl at Alice, kaya doon na lang nila inilas ang tingin sa isa't isa at sabay nang bumaling sa dalawa. My God! Nakalimutan kong mahina pala talaga ako sa alak. Napasarap ang inom ko kagabi, kaloka. Reklamo ni Alice at muli, umupo sa tabi ni Pamela. Yeah, kaya nga dahil sa kalasingan mo, hinawakan mo na ako kung saan-saan kagabi, sabi ni Barl at natatawang nakatingin kay Alice. Ang laki naman ng mga mata ni Alice at di makapaniwala nakatingin ngayon kay Barl. Say what? I touch you everywhere? Are you serious? Hindi makapaniwalang sabi ni Alice kay Barl na tila muling sumakit ang ulo niya dahil sa kanyang nalaman. Yeah, Raph saw it too. Mabuti na lang at sa itaas lang, hindi sa ibaba. Nakangising sabi pa ni Barl kay Alice na nahihiyang umiwas ang tingin kay Barl. Napatingin pa siya kay Raph para kumpirmahin ang sinabi ni Barl. Mas lalo siyang nahiya nang tumango si Raph sa kanya. Oh my God! Mahina niyang sabi. Uminom na lang siya ng kape upang kahit papaano mabawasan ang hiya niya. Kahit pa madagdagan ang nervyos niya. Huwag ka nang mahiya. Nahawakan din naman kita kaya patas lang tayo. Muling sabi ni Barl. Pareho namang natigilan ng tatlo sa sinabing yun ni Barl at sabay nang napatingin dito. Napangisi naman si Barl kay Alice kaya biglang bumalik ang inis ni Alice kay Barl. Sira ulo, buhusan kita ng kape dyan eh. Singal niya rito at takmang ibubuhos niya iyon kay Barl. Nang mabilis na lumayo ang lalaki ay pumunta sa likod ni Raph upang magtago. Huwag kang magagalit, pareho naman nating ginusto. Tumatawang sabi pa ni Barl. Nagigigil naman si Alice dito. At naisa na itong habulin ang kaso, nahihilo pa rin siya. Dinuro niya na lamang ito. Lagot ka talaga sa akin kapag lumapit ka. Dumadagdag ka pa sa sakit ng ulo ko eh. Heist. Tanging sabi na lang ni Alice at uminom na lang muna ng kape. By the way, Pamela, maya-maya ay sabi ni Barl. Napatingin naman si Pamela kay Barl. Tumawag ang mommy mo at si James sa phone mo. Ako nang sumagot dahil ayaw naman ni Raph na makilala siya. Inahanap ka nila at sinabi ko lang nakasama na kayo ni Alice.
Nakilala na rin namin ako ng mami mo, kaya't sinabi na lang niya sa akin na ihatid ka mamaya. Wika ni Brile. Oh, I forgot to call you yesterday. Mabuti naman at sinagot mo. How about James? Sabi niya. Pasimple pa siyang tumingin kay Raph na hindi inaalis ang tingin sa kanya. Well, tinatanong ko siya kung nasaan ka. Sinabi ko na lang na kasama mo kayong dalawa ni Alice. Yun lang naman, tugon ni Brile. Napatango lang si Pamela sa sinabing iyon ni Brile at muling itinoon ng pansin sa kanyang iinumin na kape. Nakahanda na bang lahat para bukas? Maya-maya sabi ni Raph kay Brile. Oh yeah, huwag kang mag-alala. Nakahanda na. Ikaw lang ang kulay. O tayo pala. Nakangising sabi ni Brile. At napatingin kay Pamela at saka napangisi. Hindi naman alam ni Pamela kung bakit ganoon ang naging tingin sa kanya ni Brile. Pakiramdam niya may kinalaman sa kanyang sinasabi nito. Anong inihahanda ninyo? Tanong ni Alice sa kanila. Malalaman niyo rin bukas, babe. Sabi ni Brile kay Alice at bahagya pang kumindan. Sinamaan na lang ng tingin ni Alice si Brile at muling ibinaling ang sarili sa iinumin nitong kape. Nag-uusap pa sila tungkol sa nangyari kagabi at talagang di makapaniwala sina Pamela sa kanilang mga ginawa. Nahihiya tuloy silang harapin ang dalawang lalaki. Ngunit hindi na sinabi pa ni Raph kay Pamela kung anong kanyang sinabi kagabi dito. Matapos nun mawaling bumalik sa kwarto ang dalawang babae at nais munang umidlip dahil sa dala na rin ng kanilang hangover. Kaya hinayaan muna na sila ni Raph na makatulog. 3 oras pa ay nagising si Pamela matapos makaramdam ng gutom. Kung kanina ginising siya para tumakbo patungo sa banyo, ngayon na may tila nais siyang tumakbo patungo sa kusina para kumain. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama at doon niya napansin na wala na pala siyang katabi. Alice? Namumungay niyang tawag sa kanyang pinsan. She's outside with Brile. Naglilibot sila. Napatingin naman si Pamela sa pamilyar na nagsasalita. Nakita niya si Raph na nakaupo habang tila may binabasang magazine. Tila nawala kaagad ang kanyang antok nang makita ito. Kanina ka pa ba dito? Tanong niya dito. Napatingin naman sa kanya si Raph at ibinaba ang hawak itong magazine. Tumayo ito at dahan-dahan lumapit sa kanya. Natigilan naman siya. Nang sumampato sa kama at tumabi sa kanya, hinila pa siya nito pahiga, kaya muli siyang napahiga sa kama. Agad siyang niyakap ni Raph at bahagyang inamoy ang kanyang leeg. Sandali, anong ginagawa mo? Nagugulat niyang tanong dito. I'm tired. I just want to hug you. Tanging sabi nito. Pumikit pa si Raph at muli inamoy ang leeg ni Pamela na siyang nagparamdam ng kiliti kay Pamela. Stop it! Amoy alak pa ako. Sabi niya rito at bahagyang inilayo ang kanyang sarili. It's fine with me. I like your smell. Saad ni Raph at muling inamoy ang leeg ni Pamela at saka binigyan pa ng maliit na halik. Hindi niya magawang kumilos dahil sa ginagawa nito sa kanya. Napapikit siya at dinama ang labi nito. Maging ang mainit na hiningang dumapo sa kanyang leeg. Ngulit muli niyang naalala sina Alice, kaya naidilat niyang muli ang kanyang mga mata. Baka maabutan tayo ni na Alice. Kung gusto mong matulog, sige matulog ka na lang. I want to take a shower. Sabi niya dito at agad na inalis ang kamay nito sa kanya. Hindi na rin nga siya nahirapan pa dahil kusa naman itong nilawagan ng pagkakayakap sa kanya. Napabuntong hininga siya at naglakad na lamang papalayo dito. Kumuha siya ng towel at pumasok sa banyo. Napapikit siya. Alam niyang madali lang siyang mawala sa sarili kapag si Raph ang kikilos. Pakiramdam niya ay hawak na siya nito at talagang di nabibitawan pa. Nais niyang maramdaman ang bagay na ni minsan ay hindi niya naramdaman dito. Subalit, kailangan niyang labanan ang tukso upang hindi niya tuluyang magkasala. Kahit alam niyang isang pagkakasala lamang ang naririto siya sa sarili nitong pag-aari. Maya-maya ay dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang suot na damit papunta sa shower room. Binuksan niya ito at tinayaang bumagsak sa mainit niyang katawan ang malamig na tubig mula dito. Habang hinahayaan niyang bumagsak yon sa kanyang katawan, hindi niya napansin na may biglang pumasok sa banyo. Naglakad daw papalapit sa kanya, tinawakan ang kanyang balikat. Muntik na siyang mapasigaw dahil sa gulat at agad napalingon sa mapangahas sa taong pumasok sa loob ng banyo. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa na magtama ang mga mata nila ni Raph. Katulad niya, wala rin tong saplot at nabasa na rin ang katawan nito.
Pareho sila nakatitig sa isa't isa, tila sa pamamagitan ng kanilang mga mata. Alam na nila kung anong susunod na mangyayari. Inilagay ni Raph ang kanyang isang kamay sa pader, kung saan napasandal si Pamela. Tila ba nakalimutan na ni Pamela na mali ito, ngunit iba ang naging kilos ng kanyang puso at katawan. Maya-maya pa iniyakap ni Raph ang kabilang kamay sa bewang ni Pamela at inilapit sa kanyang katawan. Kaya naman nagdikit ang kanilang katawan at bahagyang napatingkayat si Pamela dahil sa taas ni Raph. Ngayon nakayuko naman sa kanya. Dahan-dahang inilapat ni Raph ang kanyang mukha kay Pamela na nakatingin sa kanya. Nang kaunti na lang agwat ng kanilang mga mukha ay naging hudyat iyon upang maglapat ang uhaw nilang mga labi.